Hey everyone, good morning. It's been a long time since na gumawa ako ng video. Medyo pahinga at medyo naging busy. So today I want to share with you my new diet. So ang new diet ko ngayon is intermittent fasting. Actually, na-inspire ako kasi doon sa pinsan ko na nakita ko yung picture niya sa Facebook. Tapos nakita ko na ang laki ng pinayat niya. Lalaki to, by the way. And sabi niya nga nag-intermittent fasting siya. Ang struggle ko kasi is paano paliitin yung chan ko. Yung talaga yung main focus ko. Kahit na mag-sit-ups ako, mag-exercise, mag-diet, malaki pa rin yung chan ko, yung bilbil ko. So, na-realize ko, ano kaya try ko yung intermittent fasting for 1 week lang. So yun, tinry ko naman siya. And ngayon, actually, tomorrow is my last day of my first month doing intermittent fasting. So ito, papakita ko lang kung ano yung kakainin ko ngayong breakfast. So this is vegetable salad. Yan. With yung tira ng anak ko kagahapon, yung may orange or poncan. Tapos, nilagyan ko lang siya ng almond slices, cucumber, and a few tomatoes, and of course, yung romaine lettuce, and yung drizzle of parmesan cheese. Yan, sana nakikita yan. Tapos, ito, meron ding avocado, and half yung natira din ng husband ko na tortang giniling. And then, for my coffee, ito, coffee with almond milk lang siya, walang sugar, so walang creamer. Yung almond milk is sugar-free. So may lasa na rin siya. Manamis-namis na rin siya, pero it's not refined sugar. Ayan. So yan, puro mga yung iba leftovers, which is okay lang naman sa akin. So ayan, nakita nyo yung kakain ko ngayon. Share ko lang kasi ang first time ko ginawa is, kasi hindi naman ako, since first time ko gagawin, baka kasi I tend to jitter pag nagugutom kasi lalo na pag nagko-coffee ako. So, inisip ko baka naman manginig ako, pag nanginig ako, magkikrave ako lalo ng food. Kaya ang ginawa ko, nag-start muna ako sa 14 hours. Actually, meron ako apps na ginagamit, Body Fast. Check nyo yun, baka makatulong sa inyo if you want to do intermittent fasting. So, nag-start ako sa 14 hours. Actually, yung apps kasi, and usually yung nire-recommend nila is 16-8, 16 hours of fasting, not eating, and 8 hours kang kakain. So, yung tinatawag na intermittent fasting IF. There's a window only where you can eat and a window where you cannot eat. And kung 16 hours, feeling ko medyo baka matagal, baka mahirapan ako. So, nag-start muna ako sa 14 hours of fasting for 1 week. So, ano ba yung kinakain natin anong kinakain ko during eating window? Kasi pag fasting, hindi naman ibig sabihin na kakain ka do sa window hours mo na kahit ano. So, dapat healthy pa rin. And ang kinakain ko is vegetables, any kind of vegetables. Tapos, susunod dun is protein. Usually, yung vegetables ko usually ganito siya, lettuce. And then, or kahit anong tira namin gulay, cabbage, or talbos ng kamote, kung nasa province ka, yan, maraming ganyan. Kangkong, basta vegetables first. Tapos, susunod doon is yung protein, like hard-boiled egg or chicken. Ito madalas yung chicken. Chicken breast, i-marinate ko lang with a few herbs, yung thyme, oregano, and salt and pepper. Yan, masarap na siya. Tapos, konting fry lang in olive oil or kahit canola oil, okay rin naman. Tapos, yun na yung kakainin ko ng protein ko. And then, sunod doon is oil, good oil or good fat. Ito, kagaya nito, yung almonds. Kasi yung nuts, may oil na yan. So, healthy na yan. Kaya nandito na siya sa salad ko. Tsaka yung avocado, it's a good oil and healthy. And ang misconception kasi niyan, mataas ang cholesterol. Pero it's actually, mataas talaga ang cholesterol. Pero good cholesterol. Kasi may bad and good cholesterol. So yan, ang protein, oil, and veggies. And walang carbohydrates. Yan talaga yung struggle ko, carbohydrates. Kasi mahilig ako sa pastries. Yung rice, okay lang kahit hindi ako makakain, kahit konti lang, kaya ko yan. Pero yung pastries, yung bread, ma-bread talaga ako. Kasi nagbe-bake pa nga ako actually. So, yun ang struggle ko. Hindi ako kumakain ng bread. Yan.
Tapos, so yun, tapos sa coffee, tapos binawasan ko rin actually yung sugar. Hindi ko siya totally tinanggal muna, kasi gradual lang muna. Kagaya ng coffee, nang hindi ko pa nalaman na yung creamer dyan, kasi may sugar, nagki-creamer ako. Tinanggal ko yung sugar, pero creamer ako ng creamer, kasi gusto ko creamy yung coffee ko. Kaya, since nalaman ko nga yun na may sugar din naman talaga ang creamer, tinanggal ko na rin siya. So, ito, since yung anak ko is umiinom ng almond milk kasi lactose intolerant siya, so almond milk yung pinapainom ko sa kanya. Kaya, ginamit ko yun, tinry ko dito, and okay naman yung lasa niya. May konting sweetness, hindi siya talaga sweet pero may lasa na rin siya as compared to black coffee lang na walang sugar. So, parang ang boring. Kaya yun, nilagyan ko ng almond milk. So yun, may yung mga tira-tirang protein dito, yung fish, pag may pork or any meat na kaya kong kainin dito na wala namang, alam mo na pag mami ka, yung mga tira-tira, ikaw na lang kumakain, di ba? So yun, after a month, actually akala ko tapos ko na yung fasting ko nung Monday or nung Sunday pala. So excited ako mag-weigh kasi I was weighing 138 pounds. Hindi naman ako overweight. Okay naman yung weight ko for my height and for my age. Kaya lang talagang ang gusto ko matanggal is itong belly fat ko. And gusto ko rin syempre mabawasan yung weight ko ng, gusto ko 130 pounds na lang. Ayoko namang masyadong ambitious na mag 120 pounds. No? So doon lang tayo sa realistic, 130 pounds. So, pero ang ang main objective ko talaga, why I'm doing IF is number 1, lose weight. Number 2 is to get rid of my belly fat. Yun, belly fat. Yun talaga. Tapos, number 3, syempre for health reasons. Kasi, wala naman akong manifestation of cholesterol, yung high cholesterol, triglyceride, rheuma, wala naman akong mga ganyan. Pero syempre, hindi naman natin nakikita yung nasa loob natin, di ba? Baka meron dyan nagbi-build up na something. So, might as well, at an early stage, kung ano man yan, tanggalin ko na, di ba? So, yun. At saka meron din kasi ang pinaka-pain ko is yung heel. Sa left heel ko, laging masakit. Especially kapag yung prolonged walking, long walks, ganyan, laging nakatayo. Tapos, pag nagpahinga, at tumayo, yun, masakit na siya. So, hoping na mawala siya. Or if not, so I'll find the remedy kung paano ito matanggal. So, yun ang aking breakfast. And sa feeling ko naman, at first, yung 1 week na yun, hindi naman talaga ako nahirapan. Actually, pag nagugutom ako, ang ginagawa ko pala is, I drink water lang. Water. Doon pala sa window hours na fasting, as in wala kang kakainin, wala kang titikman, walang soda, walang drinks talaga. So water lang. Water. Pwede daw ang black coffee. Black as in walang sugar, walang creamer. So black coffee hindi naman ako uminom ng black coffee. So water lang, tapos minsan lalagyan ko ng Himalayan salt or pwede ring iodized salt or table salt. Basta lagyan mo ng konting sugar if you feel na meron ka ng konting hunger para ma-suppress lang yung hunger mo. Kasi kapag daw, kasi nakikinig ako sa meron akong pinapakinggan na neuroscientist, si Andrew Huberman. He mentioned na kapag nagugutom tayo and we feel like we're jittery na, bumababa pala yung ating sodium level. Ganon kasi talaga ako. So, nung nalaman ko, ayun pala yun. So, nung tinry ko siya, nung nagpa-fasting na ako, parang nagugutom na ako ng konti. So, bago pa ako umabot sa jittery at ma-break ko yung fasting ko, ang ginawa ko is, uminom na ako ng glass of water with, like, 3 taktak lang ng Himalayan salt. So, it works. It really works. Kaya yun ang ginagawa ko para hindi ako magutom. Tsaka get yourself busy. I get myself busy so meron akong ako web design. So busy lang. Tapos so usually kumakain ako ng ang breakfast ko like that time mga 10 AM tapos so ang eating window ko is mga 10 AM to mga 5 PM ganyan. Tapos iba-iba kasi. So, yun din. Marami akong natutunan habang nanonood ako ng mga videos. Pero yung mga doctors and those who are doing intermittent fasting, actually, dalawa lang. Si Dr. Pels, Mindy Pels, tsaka si
Si Dr. Berg. Dr. Berg, yan. Una ko nalaman si Dr. Berg doon sa friend ko. So, tinignan ko, ang dami pala niyang videos and 10 million subscribers. And puro intermittent fasting, about health, yung kanyang video. So, very helpful. Ang dami kong natututunan. And, yun. Siyempre, makikinig tayo kung from somebody who does it and may result, di ba? Huwag tayong makikinig sa kung kani-kanino lang na wala namang resulta, hindi naman nila ginagawa. Tapos wala naman silang enough knowledge or hindi sila well-informed kung ano yung ginagawa nila. So yun ang aking fasting and I'm feeling better. I'm more agile. I'm more alert. Actually, alert naman ako lagi. So yun. At isa rin palang nakatulong sa akin yung coffee na from Andrew Huberman. Yung coffee, share ko na rin na kaya pala tayo, kasi usually, di ba, iniinom natin yung breakfast, like after 1 hour or within pagkagising mo pa lang, nagko-coffee ka na. Which is not right pala. Kasi, ang coffee, ang katawan natin, even if gising na tayo, hindi pa tayo fully awake. Hindi pa tayo fully awake, so we have to wait 90 minutes to 120 minutes before we drink coffee. Kasi, if we drink coffee right away, ang tendency is, merong masusuppress na, ano ba to? Receptor yata tawag doon. Basta something, hindi ako maano sa mga details, lalo na mga scientific words. Yan. So, masusuppress yung ating receptor na sleepiness, ganyan. So, pagdating ng tanghali, dahil uminom ka ng coffee right away, pagdating ng tanghali, parang lalabas na naman yung receptor na yun na medyo sleepy ka. So, tendency, antukin ka na naman. So, yun. Kaya dapat, matanggal muna yun. Talagang ma-fully awake ka muna. Wait for 90 to 120 minutes at matanggal muna yung sleepiness mo, di ba? Talagang awake ka na before you drink coffee. Yun. So, ganun siya. Kaya yun ang ginagawa ko. And it works for me kasi nung ginagawa ko rin yun, nagko-coffee rin ako right away. Pagdating ng tanghali or mga afternoon, parang kailangan ko mag-work. So, try ko, uminom na naman ako ng kape. So, hindi pala tama yun. So, nung ginawa ko na to, dahil ayoko rin naman kasi inom ng kape, kasi yun nga, nagkakaroon ako ng cravings, which is dahil pala yun sa sugar. So, marami ako i-share about intermittent fasting. So, during the first month na nag-IF ako, talagang nag-ano ako sa mga videos ni Dr. Pels and ni Dr. Berg and ni Andrew Huberman before, na ang dami ko rin natutunan. Kaya i-share ko sa inyo yon little by little and as I progress. So, nung nag-weigh ako, from 138, nag-weigh ako nung, ano ba ngayon? Nung Sunday, nag-weigh ako. So, I lost 4 pounds. 134 na ako. Actually, share ko pala, sa kalimutan ko, nung first week, excited ako dahil 138 ako. Nag-weigh ako, I lost 4 pounds. Naging 134 pa rin ako. 134. So, excited ako. Tapos, nung winay ko naman yung, yung waistline ko, ganun pa rin. Sabi ko, meron kaming group chat doon sa Body Fast. You can join the community. Nagtanong ako, bakit nag-lose ako ng weight, pero hindi naman ako nag-lose sa waistline. And then, may mga iba-ibang answers, ganyan. And then, upon watching a lot of videos by Dr. Berg and Dr. Pels, I've learned na pag naglo-lose tayo at in initial stage ng ating intermittent fasting or maybe throughout our IF, maglo-lose ka ng weight, it's because maybe your water, nawala yung mga excess water, and nag-gain tayo. Kasi nag-gain ulit ako after a month, parang bumalik yung after 2 weeks pala, bumalik ulit, naging 138 na naman ako. So, I felt bad, parang hindi naman working. So, yun pala, natutunan ko na nawala yung, kaya naging 138 to 134, bumaba ng 4 pounds kasi nawala yung excess water. Pero nung bumalik na yung 100 to 138 ulit, kasi nagbibuild tayo ng muscle. Nagbibuild tayo ng muscle and muscle is heavier than fats. Kaya nag-gain na naman ako ng 138. Pero na-feel ko naman na parang nababawasan yung sa upper abdomen ko, na-feel ko naman na nababawasan siya. So, nung nag-weigh ako nung Sunday, yun, bumaba na siya from 138, naging 134 ulit. Tapos, yung waistline ko from 34, naging 32.5 na lang siya. And then, yung hips ko from 39, naging 37 na inches na lang siya.
So, I feel great. Hindi ko naman ini-aim na pumayat ng pumayat. Ayoko naman na masyado skinny. Talagang gusto ko lang tong belly fat ko matanggal. So, feeling ko ito na yung makakatulong sa akin, itong IF, not just for looking good or feeling good about myself, but really internally gusto ko maging healthy. Gusto ko tumanda ng malakas pa rin. And yun, malakas and agile and may mental awareness pa rin, yung cognitive natin, yung cognition alert pa rin lagi. So yun ang aking ma-share. So, I need to eat na. Kasi ang next, kasi it's 10 minutes before 8 a.m. So, dapat kumain na ako. So, ito, kakainin ko na siya. Excited na ako sa coffee ko. Sa coffee talaga ako excited. Mahilig ako sa coffee. And then, ang next meal ko na is later at 5 p.m. yata? 5 p.m. Pero konti-konti lang. And no snacking pala. No snacking. As much as possible, no snacking. So, ang mistake ko pala noon is, yung first week, nag-snack ako. Pero kung nag-snack ako, banana, nuts, ganyan. Pero mali rin pala yung banana. Kasi may sugar din siya. So, tinanggal ko rin siya. So, paminsan-minsan, dun sa meal ko, magbabanana ako. Pero sa snacking, no sugar. So, yun lang. So, I hope na try nyo rin to. It's beneficial and it works.